Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan. Kabay Libra. This reading is for you. Tingnan natin na iyong September 7 to 13, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Maraming salamat. Kung gusto na energy nyo lang talaga, ang gusto yung mako natin, all the details is in description below. Di sa general reading ka ba yung Libra, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Energy reading tayo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Meron tayo, tandaan nyo palagi kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Meron tayong Libra, Leo, Capricorn, Cancer, and Sagittarius. Kala ko nila. Okay, doon sa new beginning, happy na, no? May mga sitwasyon may mga sitwasyon pa rin na nakahata ka ng nakaraan. May isang lalaki na maaaring magkakaroon kayo ng may kakaroon ka ng questioning or quarrel, or partnership sa iba sa inyo. Siguro may mga bagong new lovers, new connection, new partnership, ganyan. May mga ganun sitwasyon. May mga bagong makikilala sa iba sa inyo, no? Magkakaroon ng mga bagong kakilalang magiging very loyal. So, pwedeng friend, pwedeng lovers, ganyan. Sa iba naman sa inyo is merong paglipat. May paglipat na sitwasyon, siguro lilipat ng trabaho, lilipat ng kumaga may magtatapos. May ililipat, either lilipat ka ng lovers. Sabay ganun na lovers. Siyempre, mali mo kung wala ka, diba? Baka there's a new lovers. O kaya may mga bagong kontrata sa iba, or may mga iba dito is siguro paghahaba ng kontrata. Yan. May mga new commitment, new deal, may mga dealing situation, kung ano man yan, bago man yan uluman, may mga dealing situation, or may mga tao talaga, may tao, or may mga tao na handun yung tiwala mo sa kanila, no? Sa nakikita ko dito. Partnership, there's a new cycle coming, or new cycle situation sa buhay mo. More on connection kasi ito na sinakita ko dito. Siyempre, may mga door na mag-o-open sa'yo. Baka ito na yung pagkakataon na kailangan mo pumasok doon sa sitwasyon na yon. You need to commit din doon sa sitwasyon na yon. Kung sa love life man yan, sa trabaho, or pagkakaperahan man yan. O kaya if you want something clarity, siguro this is the time, no, to take it action. And then mag-focus ka sa iyong mga main concern at kung ano yung mga purpose na gagawin mo sa sitwasyon mo. May there's a victory and success happen. There's a happiness. May mga positive outcome situation din ako na nakikita sa'yo. And then also, may malalaman ka raw katotohanan. Pwedeng magkakaroon ka ng enlightenment or any situation na malalaman mo. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. May makakareceive ka ng information. Sa iba dito, makakareceive ka ng information, communication. Yan, may mga isipin ka na bagong sitwasyon na mga babaguhin mo. Yan, magkakaroon mga pagbabago rin sa iba. Yun ang nakikita ko. Ibig sabihin, may tao dito na may taong gustong bumalik, no? May taong gustong mag-umpisang muli kayo. Yun ang nakikita ko dito. Gusto niya uli sa'yo ng connection ito. Partnership, lovers mo yan. Energy ni Libra. Or pwedeng ikaw, di ba? Gusto mong bumalik sa dati mong trabaho. O kaya sa dati mong karelasyon. Or sa dati mong sitwasyon. Kung ano man yun. Vice versa. Energy ni Libra. Ay, ano ba yun?
Okay. Energy mo, okay. Merong mga sitwasyon na pwedeng hindi muna mangyari sa ngayon. Pwedeng delay, i-cancel, or kaya is hindi man siya i-delay or i-cancel. Ano siya, pag-iisipan. No? Yun ang nakikita ko. May mga sitwasyon na pag-iisipan mo. May mga situation na halimbawa, there's a goal ka na gagawin sa buhay mo. Halimbawa, ang goal ko is, halimbawa, by Monday, ang goal ko is kailangan umalis ako. Example, kaya na, then, asikasuhin ko itong mga papers and documents ito. Halimbawa lang. And then, babaguhin ko na lang. Sa Tuesday ko na lang pala gagawin. Ganon. Example ko lang yun. May mga goal na pwedeng ma-change ng decision or ma-delay siya sa nakikita ko or hindi pa siya ma-move forward sa nakikita ko dito. Any situation, pwedeng partnership, dealing, any situation na goal. Yung mga, also, yung iba sa inyo is, I don't know why, pero siguro pagod or sana walang may sakit din sa nakikita ko dito. Sa iba siguro pagod. Yan, maaaring makaramdam pa ng pagod this week sa nakikita ko dito. Energy mo rin. Yung may sitwasyon na minsan parang ayaw mo na or hindi mo gusto pero kinakailangan. Yun, may ganun. Halimbawa, sa relasyon, ganun. Halimbawa, sa connection mo, maraming klase yung relationship. Family, kapatid, kung ano man yan. Halimbawa, in relationship, ayaw mo na, pero kinakailangan. Alam mo yun? Sa trabaho, halimbawa, ayaw mo naman talaga sa kasamahan mo or ayaw mo naman doon sa pwesto na yon pero kinakailangan. Yung mga ganang sitwasyon. Yun. Pwedeng napipilitan, pwedeng kasi kinakailangan gawin kasi trabaho, halimbawa, kinakailangan gawin kasi yun yung nakapatakaran, pwedeng ganun. No? May mga delay and cancel situation ka. O kaya may mga idea ka na gusto mong i-pursue, ganyan. Another message dito sa sitwasyon, may tao dito na disloyal, may taong nangliling lang, manliling lang, o may panliling lang. May taong arrogante, there's a failure or there's a losing situation. Ako na nakikita dito. Marami klase ang losing, ha? May mga tao na hindi naman siguro kayo lahat pagkakaisahan ka. Parang halimbawa, there's a group. Papabayaan ka nila na dyan, pero kami sama-sama. May ganun. Not very supportive. Or, pwede rin karelasyon, pwede rin na kamag-anak, pwedeng magulang, pwedeng kapatid, ganyan. May ganun. Parating. Anong parating kay Libra? Kung sino man yung hindi very supportive na kabig lang ng kabig. Or hindi man sila kabig ng kabig, hindi ka lang nila iniintindi o naiintindihan. Or vice versa, baka ikaw ito. Parating. Pwede explain nyo sa akin to universe. Okay. Ang parating sa'yo, ay may tao na kukonek sa'yo? Ikaw ang kukonek or siya ang kukonek? Pwedeng anak mo, pwedeng dati mong karelasyon, or someone na nagkaroon kayo ng distance. No, or there's a distance. Pwedeng nasa isang baryo siya, nasa ibang lugar, o nasa ibang bansa. Ikaw or siya ang kukonek ka. Yeah, may taong kukonek sa'yo. And then, bakit siya kukonek? Gusto ka niya kausapin? Or this person also, sa iba sa inyo is, pwedeng babatiin ka niya kasi malapit na birthday mo, Libra.
O, di ba? Pwedeng babatiin ka niya or gusto niya ng recovery sa'yo. At sasabihin niya, I miss you, na-miss na kita, na-miss mo ba ako? Yung mga ganun eh, no? Or vice versa tayo, ha? And then also, ang parating sa'yo, you fooling yourself or someone to, you fooling yourself in a situation na na maging masaya or mag-success or or magkaroon ng recovery. Ganun ang nakikita ko sa dito. So, iba dito may recovery kayo mangyayari. Halimbawa, nagkaroon ka ng sakit o kaya someone is nagkaroon ng sakit. There's a recovery situation. Siyempre, na hindi maaalis yung kasiyahan, yung mga magaganap na kasiyahan sa'yo. Merong tulad na sabi ko sa inyo, di ba, may mga positivity happen into your life. Magkakaroon ng mga enlightenment, celebration, success. There's a freedom situation ako nakikita. Ibig sabihin, may isang sitwasyon or may sitwasyon sa buhay mo. Sa iba dito is maybe you are waiting for something o yung iba naman dito makakaroon ka ng freedom o lalaya ka sa isang sitwasyon na hindi naging maganda in the past. Kumbaga pagtatapos yung sitwasyon na yun, kumbaga makaka-recover ka. Ganyan. Makaka-survive ka in that situation. Yung mga ganun sitwasyon. O kaya may sitwasyon na malalakpasan mo na. Kumbaga, the worst happen into your life is may pagtatapos doon. And also, may mag-o-open up talaga sa'yo dito. May mag-o-open up. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. So, iba naman sa inyo is mariremanizing nyo or may mga mamimiss kayong tao o kaya magkakaroon kayo ng remanizing from the past situation. Good or bad. Ano dapat iwasan ni Libra? Ano dapat iwasan po ni Libra? Ano po to? Okay, ang dapat mong iwasan is hindi ka magsimulang muli. Yung hindi mo mahanap yung kapayapaan mo sa buhay mo. Iwasan mo yung maghintay ka lang na magkaroon ng miracle in life or magkaroon ng kusang magbago yung buhay kung hindi ka naman nag-a-action. Malabo din yon. Ang galing kala ko 662 eh. Iwasan mo yung i-delay, yung pwede namang gawin ngayon, but magpapabukas pa. Ganyan. Iwasan mo yung hindi ka umalis, lumaya, o i-release yung sarili mo in a situation na pointless or walang katuturan or walang patutunguhan. Ganyan. Umiwas ka sa mga tao na gagamitin ka lang, sa mga tao na alam mong danger at hindi makakagot para sa'yo, sa mga tao na obsessed when it comes sa status. Ganyan, lalo na pagdating sa mga trabaho, di ba? Alam mo, sa trabaho mo, ganyan. Halimbawa, may tao na kumbaga kung matyagang ka niya, kala mong may mali kang gagawin, parang kulang na lang, pag may nakita siyang mali mo, may masasabi lang. Yung kumbaga pwedeng naghahari-harian, ganyan, pwedeng may hindi naman din siya organized or hindi rin naman siya ganun ka-good when it comes sa trabaho. Pero yung iba ang napupunay niya. Iba ang pinupunay niya. Ganon. Yung mga taong obsessed with comes sa status. Ganyan. Iwasan mo yung pagdudahan yung sarili mo na hindi mo kakayanin na yung mga hindi mo kakayanin mag-umpisa o umpisahan ang isang sitwasyon. Ang kulang lang sa inyo siguro is action kasi, Iwasan mo yung illusion ka lang ng illusion or
na wala kang gagawin. Siyempre, yung mamanipulate ka ng sitwasyon or a person who manipulated sa'yo, iwasan mo magkaroon ka ng limitation with comes sa sarili mo kasi kaya mo, kahit saan ka ilagay, kaya mo iangat yung sarili mo, kaya mo lahat, no? Yung limit mo, as long as yun yung idea mo, i-force mo yun. Ibig sabihin. Iwasan mo yung mga tao na mapagpanggap, na kaibigan ka nila, gusto ka nila, mararamdaman mo naman yun, di ba? No? And then, iwasan mo yung mga tao na mahilig, yung mga conflict. Yan. Yung iwasan mo yung mahata ka ng nakaraan. Yung hindi ka makaroon na acceptance or hindi ka matuto sa nakaraan ng mga lesson. Yun, iwasan mo yung mga sinungaling, liar, manipulative, conflict, sinungaling, mga ganyan. Mga behind your back, kung ano yung mga sinasabi. Iwasan mo na lang yun. Siyempre, i-ano mo rin yun sa sarili mo. Diba? I-apply mo rin sa sarili mo yun na huwag ka ganun. Kamusta ang love ni Libra po? Labi sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Nakita akong number. 333. Pag-plusin nyo siya, i-minus nyo siya, i-divide nyo siya. Gawin yung laruin nyo yun. Sa love. Uy, ganun. When it comes sa love, siguro related sa iba sa inyo, family. Family or relationship to ha. Yan. Dito sa situation mo, so unahin ko kung sa family ito ha, sa iba. Sa family, ibig sabihin, magkakaroon kayo ng pag-uusap when it comes sa money. Pwedeng anak mo, pwedeng magulang mo, pwedeng someone into your life, no? Yan. Pwedeng magtalo kayo. Sa nakita ko dito, pwede rin na magkakaroon ka ng parang magkakaroon ka ng dissatisfaction sa kanila, sa pakipag-usap sa kanila. No? So, sa tao na yon. Ganyan. Parang magkakagano ka. Madidismaya. And then also, kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na to. Kung kayo sa kahiwalay nitong tao na ito, they still care. Gusto niya ng union, gusto niya ng connection sa'yo. Sa nakikita ko dito. Pero, hindi siya makapagsalita eh. Kasi nandun siya sa thinking about, rejection. No? Gusto niya makapag-ayos itong tao na to sa'yo. Or maybe this is you. Sa mga magkakarelasyon naman, hindi maaalis yun. Siyempre, yung hindi ka matuwa minsan or hindi rin siya matuwa sa'yo. Natural kasi yun eh. Pero kahit papaano, nagkakaroon pa rin ng kaayusan. No? Dito sa relationship na ito. Kahit na minsan, kung may conflict man yan, minsan may mga frustration man yan, handun pa rin yung love and handun pa rin yung care, no? Sa nakikita ko dito. Maaring iba sa inyo, matagal na rin kasi kayo nito eh, no? Sa nakikita ko. Kaya, siguro nakikita ko na handun pa rin yung care at handun yung love. Siyempre, hindi maaalis na hindi naman kayo lahat sa side mo or sa side niya, ito, maaring merong distraction in love, when it comes to love. Pwedeng yung iba is may third party. Maaring kung merong third party sa iba, alam ng isa sa inyo or nararamdaman niya na may something. Yun na nakikita ko. Sa iba sa inyo, mas matanda sa inyo yung karelasyon niyo, no? Libra. Tingnan natin kung ano yung parating pa.
Mag-ingat ka sa mga opportunity, sa mga actionan mo sa buhay mo. Sabi dito, mag-trust ka daw sa intuition mo, no? Ang nakikita ko dito. May mga bagong opportunity na darating sa buhay mo. May mga instant opportunity. Ibig sabihin, ang ano lang dito is a-actionan mo. Iba sa inyo, maaari nag-iisip kayo or magkakaroon ng mga rest day or want to travel, no? Or thinking about traveling or may mga rest day situation, holiday situations na nakikita ko dito. May mga decision making ka na medyo nahihirapan ka dito sa sitwasyon. Iba sa inyo is may financial problem. May mga pagtatalo pagdating sa trabaho at or pagdating sa pera. May mga hindi nagkakasundo, there's a conflict, disagreement, battle, pwedeng sa kasama sa trabaho or pwedeng magkakapatid. Pwedeng may 4 ka magkakapatid, kayo magkakapatid o 5 kayo magkakapatid. May ganun ako nakikita. And then also, may taong sakim at makasarili. Sinasabi ng baraha, may mga bagay na kailangan mo nang i-let go. Kailangan mo ng positive destination. Kailangan mong i-pursue yung mga idea at mag-innovate ka or level up yourself. Kailangan mo mag-focus sa sarili mo. This is a time na kailangan may mga sitwasyon na kailangan i-end, no? At may mga sitwasyon din na mag-think ka sa future mo. Huwag kang maguluhan. Sinasabi, kailangan mo lang din daw is acceptance sa buhay mo. Yan ang sinasabi ni card, no? Dito sa sitwasyon mo ay may isang babae na maaring ito is may posisyon or mataas sa'yo, pwedeng kasama sa trabaho, na kakausap sa'yo. Or pwede rin nakarelasyon, diba? Maybe ikaw ito ang kakausap or siya ang kakausap sa'yo. May tao na magsisinungaling. Ako na nakikita dito. May tao na hindi bukal sa puso niya yung sasabihin niya. Yun ang nakikita ko. Magkakaroon ng mga happy gathering kasi nga birthday mo. Happy birthday, Libra. Advance. Advance na yun, no? In-advance ko na baka makalimutan ko pa. Yan. Magkakaroon ng mga happy gathering siguro within the 3 days, 3 weeks, 3 months. Aring ganun. Maaring sa iba sa inyo is may mga collaboration, creativity, o mag-chill-chill kayo, ganyan. May mga tao na bibigyan ng support at pagmamahal sa'yo sa nakikita ko dito. May mga iniilusyon at dinidream kayo. Mag-ingat din kayo kung kulang kayo sa tulog, magbawi kayo, lalo na pag night shift kayo, magbawi kayo, no? May malalaman ka rin daw na katotohanan. May mga bagay na pagbibigyan mo ng focus, magbibigay ka ng effort and hard work na sa bagay. May mga gusto kang i-develop, o gusto mong i-practice, or gusto mong masterin, ano? May mga gagawin kang pwedeng mga aayusin, kukumpunihin. May mga ganun ako nakikita sa iyo. Hindi ba nananakit yung ulo at saka yung paa mo? May tao rin ako nakikita dito. Siguro sa iba dito, nananakit yung mga buto-buto nyo, kalamnan nyo, kasukasuan, yan. Yung mga joint nyo, sa nakikita ko dito. Kailangan daw ng self-care, ang nakikita ko dito. Or kailangan mo ng self-care. Or someone, kung sino yung may sakit, kailangan din ng self-care. You need to maging aware ka rin sa pera mo, ha? I-let go something, may mga bagay na dapat need to let go. I-let go mo yung mga dapat i-let go. May mga opportunity, tulad ng sabi ko, may mga bigla ang magaganap o mangyayari na hindi mo aasahan. Unexpected a flow of emotion ito. Sa nakikita ko dito, maaari magkakaroon ka ng disappointment with someone. Sa iba naman dito, there's a storm situation na hindi mo aasahan ito. Sa iba naman dito is mga trauma, feeling emotion, there's a loss situation, maraming klase ang loss. Pera, pag-asa, gamit, someone,
Ano mang loss yan, no? And then also, conflict, meron din ako nakikita. Malaki man o maliit yan. Or sa iba dito is depression. Pwede rin na malilito ka sa iba sa inyo. Maaring may mga sitwasyon na pwede kang malito sa nakikita ko dito. May mga aalalahanin ka daw sa sinasabi dito. Sa iba dito is there's a separation. Hindi naman lahat, pero sa iba, there's a separation or painful situation. May mga sadness, sorrow, iyak, loneliness. Yun na nakita ko dito. Merong, pwedeng ikaw yung pwedeng i-remove mo yung sarili mo or someone i-remove niya yung sarili niya sa'yo. Or iiwas. Pwede rin yun. Sa iba, yun na nakikita ko sa iba sa inyo. May masakit ba ulo mo? Yan, may mga migraine, insomnia. No, ako nakikita dito. Ano dito, may thinking about travel, ano? Yun. Huwag ka masyadong magpakasaya kasi ang nakikita ko yung sa kabila ng kasiyahan na magaganap sa'yo, lungkot ang kapalit. Arigato naman si God bless.